getting cold. Ayan guys. Ang ganda ng snow. So nag-start yan ng 1 PM hanggang lumalaki yung snow niya. At ngayon covered na yung kalsada namin. Kalsada talaga namin. Yan. Snowing time. Ito yung halaman ko. Nagka-snow yung halaman ko. Look at that. Ang daming snow agad. Nag-start yun ng 1 PM. 5 o'clock na guys. Hi guys! Welcome to Jill in Cans. So guys, may snow na naman ngayong hapon. Pero ngayon pa 6 PM na. Nag-start yan ng 1 PM kanina. At ngayon ay napakadami ng snow. Yan, napakita ko nga kanina na nagkakaroon ng snowfall at talagang covered na naman ngayon ang mga kalsada at pati dito sa aming balcony ay nagkaroon ng snow. Yung halaman ko, nakalimutan ko na sa labas pala siya. Nagkaroon din ng snow. Yan. So, baka ang snow na ito ay mag-last lang until tomorrow. Pero ang weather namin ay magiging mas malamig. So, for this week lang yon. So, hopefully, this week lang yon guys na magiging double digit. At tataas na ulit na, positive na ulit by after this week, no? So, sabi nga, baka ito na yung huling snowfall at papunta na tayo ng spring. Sana guys, totoo na yan. Pero, in the meantime guys, kahit naman nag-i-snow dito, ay nag-i-enjoy pa rin naman kami ng mga anak ko dito sa snow. Kasi syempre, newcomer kami at first time namin ang winter at hindi nga namin talaga na-experience yung talagang extreme weather na winter dito, no? Dahil pagdating namin, syempre, ang based na video ko na nagkaroon lang ng extreme weather condition for 2 weeks. Tapos ito, yung mga iba pang mga snowfall na hindi naman sobrang dami ng snow at hindi naman siya tuloy-tuloy compared sa mga previous years. So, sinasabi nga nila na ito yung warmest winter na nangyari for the longest time. So, usually ang winter talaga naglalast ng 3 months. So, nung December, inaantay natin yung winter na maging sobrang malamig pero hindi pa din. So, January yung nagkaroon ng extreme. And then, after nun, medyo naging sunny, nawala yung snow, tapos ngayon na naman ulit. Yan. So, hindi siya talaga yung tuloy-tuloy, unlike sa mga na-experience ng yung regular na winter talaga nila dito. Yan. So, anyway, papasalamat din kami na hindi pa naman na-experience yun. Kasi yung extreme weather nga lang ay sobrang nilamig na kami at talagang nagkasakit din kami, guys. Yan. So, pero yun nga, enjoy pa rin natin yung ating mga pag-snow dito. So, bukas ay back to school na naman kami, guys. Tapos na yung aming winter break na 1 week or reading week para sa mga college students. Ayan. So, balik na naman kami ng school at tignan natin yung biyahe ko bukas, kung hanggang saan yung snow, kung gaano kalalim yon. At, yan nga. Eto pala guys, kaya tayo ngayon nag-video ay nagbo-vlog dahil merong magandang announcement ang Alberta, yung Government of Alberta last February 13. Meron silang nilabas na announcement para sa tourism and hospitality industry na bagong immigration stream. So, ito ay napakamagandang balita, guys, na dapat malaman nating lahat, especially kung may mga friends tayo o kayo mismo ay nasa ganitong industry, ay magkakaroon kayo ng opportunity na magkaroon ng permanent residency pathway. So, kung nakaraan nagkaroon man ng sad news dahil pinahinto ang Alberta Opportunity Stream, ito naman ngayon ang bagong balita ng Alberta. So, i-increase nila or i-make strong nila yung stream ng
tourism and hospitality. So, bakit kailangan nila ng maraming workers or mga employees dito sa ganitong industry ay dahil noong 2022 na nagkaroon silang ng $10, basahin natin guys ha. A few moments later. So, noong 2022, yung Alberta ay nagkaroon siya ng $10.7 billion in tourism spending. So, nagkaroon siya ng increase from $600 million in 2019. So, nagkaroon ng increase guys, especially natapos na nga yung pandemic. Dumadami yung mga nagpupunta sa Alberta for tourism. So, dahil alam nga natin, ang Alberta, marami siyang mga magagandang views, mga tourism spots na pwedeng puntahan dito guys. Kaya punta na kayo dito sa Alberta. Yan. So, dahil kailangan nga nila guys ng maraming manpower, nagkaroon yung province ng 32 million person visits. So, yung mga nagpunta dito na kung saan ay natulungan yung mga more than 80,000 full-time equivalent jobs. So, dahil dyan, no, nagkaroon ng maraming jobs. At dahil nga, in the next 10 years, nakikita ng Alberta na patuloy ang pagtaas ng tourism industry dito sa Alberta. Kaya kailangan nila na i-fill yung mga labor gaps. So, usually guys, ang mga nagtatrabaho dito sa tourism and hospitality dito sa Alberta ay usually yung mga entry level lang. So, papasok lang sila para magkaroon ng experience. At yung iba naman ay para lang mabalance sila yung time kung meron pa silang ibang gustong gawin or meron silang ibang part-time jobs na gagawin, ay magagawa nila. So, hindi talaga minsan nagiging full-time job yung pag-work dito sa mga ganitong industry. So, unang-una kasi minsan, syempre, yung salary nito ay hindi naman din ganun kataas. At yung minsan nga, tulad nun, kailangan lang nila ng work experience. Nitong case guys, nagkakaroon ng high turnover ng mga employees. So, papalit-palit lang. Usually, seasonal jobs lang yung meron dito. Pero yung gusto ng Alberta ay magkaroon ng year-round tourism. No? Ma-accommodate sila all year round. Any time of the year, dapat may mga tourism, may mga turista na pupunta dito at ma-accommodate naman sila with the manpower. So, ito nga ang ginawa nila para ma-fulfill or ma-fill yung mga gaps no, ng labor shortage dito. Bakit maganda yung balitang ito para sa mga background ng tourism and hospitality industry? Ito kasi guys, ang sinasabi dito na magkaroon ka lang ng at least 6 months work experience dito sa Alberta at na merong full-time job offer from an approved employer at established ka dito sa Alberta, ay maaari ka na pumasok sa pathway ng permanent residency. So, ito isang magandang opportunity guys para makapasok kayo or maging permanent resident in Canada. So, dapat kung nandito na kayo sa Alberta ay, especially ngayon guys, for sure maraming mga nag-aabang, yung mga nag-work sa mga restaurants, sa mga fast food, sa mga hotels. Yan, nag-aabang na sila tungkol sa mga updates na mangyayari tungkol dito. Kailan ba ito guys ilalabas? Yung full details ito, abangan natin on March 1, 2024. Yung mga processing nito at kung ilan yung mga employees na kailangan nilang i-hire. At sino-sino ba yung mga eligible, ano-ano ba yung mga eligible jobs na hinahanap nila dito based doon sa announcement. According to a statement from the Alberta Ministry of Immigration and Multiculturalism, the new immigration stream targets 18 jobs. So, madami to guys. So, baka dito yung isa sa mga jobs nyo or related kayo dito sa ganitong trabaho. So, program leaders and instructors in recreation, sports and fitness, restaurant and food service managers, accommodation service managers, food service supervisors, chefs, cooks, maître de hotel and hostesses, bartenders, hotel front desk clerks, tour and travel guides, outdoor sports and recreational guides, food and beverage servers, food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations,
support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services, light duty cleaners, specialized cleaners, janitors, caretakers, and heavy-duty cleaners, dry cleaning, laundry, and related occupations. Yan guys, so madami to guys na kailangan nila at mag-abang tayo guys sa March 1 tungkol dito at sigurado ako na talagang maraming pipila dito. So medyo unahan din to guys. So ano yung kailangan nyong ihanda? Ihanda nyo na yung resume nyo in a Canadian format. So yung Canadian format, tandaan nyo guys, usually dito sa Canada binabasa ng AI yan. So kailangan ay naka-align yung mga words na ginagamit nyo doon sa job posting na yon para mabasa at ma-accept ng employer yung resume nyo. At isa pa, yun nga, huwag nyo nang lagyan ng picture kasi hindi naman dito mahalaga yung picture kung ilalagay nyo. Ang mahalaga sa kanila ay yung yung work background niyo na makita nila yan. Dahil dito sa immigration pathway na ito, na tourism and hospitality industry, ay mababawasan dito yung high turnover rates, yung papalit-palit ng mga employees, no? So, yung mga aalis lang na employee ay para lang makakuha ng experience, aalis na sila dito, tapos lilipat na sila kung saan pwede. So, dahil dito sa stream na ito na ilalabas, ay magkakaroon ng mga constant or yung employees, yung mga empleyado ay for sure na mag-i-stay, syempre dahil meron nga itong PR pathway. So, yan yung gusto. At syempre, dahil gusto kasi ng Alberta na i-inventory niya, no? Dahil i-target niya, dahil alam niya na ito nga yung merong shortage dito sa industry na ito. Yan. So, minsan guys, magtataka tayo bakit kaya ginawa ng Alberta, pinost yung Alberta Opportunity Stream. Sa tingin ko guys, kasi kailangan din mag-inventory sila kung masyado ng madami yung mga doon sa industry na, yung may mga industry na hindi masyadong napapansin na kung saan kailangan nila para din sa economy ng Canada or ng Alberta. So, yun lang sa tingin ko na kung bakit pinost muna yung Alberta Opportunity Stream. Although marami talagang nag-expect doon, nag-antay doon, especially yung mga international students na gagraduate this year, na yun na yung pathway na tinitignan nila, ay biglang nawala. Bigla na lang, no guys? So, ngayon guys, alam natin, napapansin natin kung sinusubaybayan nyo yung mga updates ng IRCC, no, every now and then, hindi lang within 6 months, no, yung hindi lang almost every month, every other month, lagis lang merong mga bagong announcement kasi mabilis silang magkaroon ng mga announcement dito guys, mabilis sila yung pag-isip kung paano nila ma-target yung mga needs nila, kung paano nila i-target yung mga problems dito, kung paano nila bigyan ng solution agad-agad. So, minsan, yung mga solutions, hindi naman din ganun ka-perfect, but ganun sila kabilis mag-take action. Siyempre, alam natin guys, sa Philippines, hindi ganun. No? Habutin ng 1, 2, 3 years yung mga processing ng mga, pag may sinabi ngayon, mga after 3 years pa mangyayari yon. Pero dito guys, once in-announce na, go agad yan. So, kung ngayon ay for sure na tourism and hospitality industry ang kailangan dito, i-grab natin guys kung nandun na tayo sa field na ito, kung gusto nyo makarating dito sa Canada, more winter, more workers we need here, yan. So, kailangan natin yan guys. At marami pang mga opportunity streams dito guys na mga available jobs dito, hindi lang sa Alberta. Masisearch natin yan sa mga website or sa mga mismong provinces kung ano yung mga jobs na related sa field ninyo. But for now, since nandito ako sa Alberta, ay gusto kong i-share yung opportunity na ito para sa mga friends natin dyan, sa aking sister na tourism graduate. Hi, Ange Filoteo. So, baka ito na yung pagkakataon mo makarating dito sa Canada. Gamitin mo yung pinag-aralan mo pakarating dito at 6 months lang ay pwede ka nang maging PR together with your family. So, ganun din guys sa mga ibang interested dito. Abangan natin ang March 1, 2024 sa announcement ng IRCC. So, baka yung mga questions guys tungkol dito, just comment down below or mga suggestions kung ano pa yung mga
hindi ko nasabi tungkol sa announcement na ito, just comment down below. At kung ano ba yung work na inaantay nyo na related sa inyo or kayo ba ay nandito na sa field na ito. So, comment down below guys at abangan natin ang announcement na ito sa March 1, 2024. Ilang days na lang yan guys. So, habang nag-aantay tayo, i-ready natin yung ating mga resume at tutukan natin yan guys. Yun. So, yun lang guys at see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!